sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Abay, kaswerte naman ito. Grabe, ha? Abay, sino ito yung isang opisyal ng Bureau of Immigration na tumanggap ng 100 milyon, Mr. President? Grabe, apo. Pang-retirement. Ayan, para palayain ang mga Pogo Lords na inakusang sangkot din sa espionage. Grabe. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Yan ang tinatawag na last 3 minutes sa basketball, ha? Abay, ngayong 3 years na lamang ang nararabi sa Marcos administration. Naku, marami ang mga nagmamadali. Oras, Bishop Buddy Ballesteros, alas 8:11. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Ang Marcos type school building was supposed to be replaced between 20 and 30 years. Ang life niyan is 20 to 30 years. Pero ayan, at least mabuti na lang at nagagamit pa. But really have to look at the rehabilitation of many of them. One of the things that I noticed are the bathrooms. Kailangan natin linisin at pagandahin ng mga bathroom. Hindi naman mahirap gawin yun, except ang problema, sa mga pinuntahan naming eskwela, walang tubig. Kaya yun ang titignan namin na mabuti kung saan dapat manggaling yung tubig, bakit walang tubig, at nagbabayad naman sila para sa kanilang water supply. So, for me, basic yan eh. Kasi pati yung health ng bata natatamaan eh. Na magkakasakit yan kung hindi malinis ang mga pinupuntahan nila mga bathroom. Kaya kawawa naman. So, that's one of the areas that we are really going to focus on. Siyempre dapat lang, Mr. President, cleanliness sa mga bata yan, ha? Napaka-basic na itinuturo sa mga batang mag-aaral yan. Tawagan natin ang mga taga Maynila at Manila Water. Good morning, Miss Annette Ocampo, ha? Maraming salamat sa pandiregla. Ayan, tubig nga naman. Oy, mga principal, naku, kuyang Secretary Sani Angara, ha? Abay, dapat ang mga eskwelahan natin, public schools, may sapat na supply ng tubig. Nako, marami tayong mga init na issue ngayon. Grabe ang Senado kahapon, 5 oras na nagdidebatehan. At sa pinagtapusan, nanumpa na bilang presiding officer ng impeachment court si Senate President Chis Escudero. Pero ngayon po, mga kaibigan, abay, alamin nga natin kung paano ang mangyayari, ha? Abay, 7 articles of impeachment po yung inihain sa impeachment court. Ayan. Sabi ni Senator Tol, tatapusin na hanggang 19 days. Kakayanin kaya yan, Senator Risa, ha? Alam po niyo, mahabigan ni minamadali talaga ang impeachment trial. At mamayang hapon pala manunumpa yung mga senador bilang ang tawag nito, mga senator judges dito sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Alamin nga natin, paano ba ang mangyayari dito, mahabigan, sa impeachment trial, ha?
Ipapatawag ba ang Vice Presidente Sara? Paano kung hindi siya sumipot? Pwede ba yun? Anyway, nasa ating linya mahabigan, alamin natin kung ano ang mga mangyayari dito sa impeachment trial simula bukas. Ayan, na magsisimula na yata bukas. Alamin nga natin kay Deputy Minority Floor Leader ng Senado, Senator Risa Hontiveros. Senator Risa Hontiveros, ma'am, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin po, Lakay Deo, at sa lahat po ng ating mga tagapanood. Ayan, naku, mainitan po ang debate ninyo kahapon. Umabot yata ng 5 oras, Senator Ma'am. Oo nga. So, ngayong... Actually, nagulat talaga ako umabot ng ganyang katagal, Lakay, kasi napakasimpleng bagay lang naman po iyon, yung pagbubukas. Hindi pa nga yung trial proper. Opening rights lamang kumbaga ng impeachment trial. Pero at least, ayun na nga po, sa bisa ng motion na hinain ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, sinigundahan ko, ay napasumpa na rin po kagabi si Senate President bilang presiding officer ng impeachment court. So, wala na pong makapagsasabi na walang impeachment court na didinig dito sa impeachment complaint, na wala pang magta-try sa impeachment complaint na ito laban kay Vice President Duterte. At kayong mga senador, Senator Risa, mamayang hapon yata manunumpa bilang judges. Opo, yan po yung mga napagkasunduan pagkatapos nga po, gaya ng napansin nyo, 5 oras kahapon. Pagkatapos po ng pagsumpa ni SP bilang presiding officer kagabi at pag-refer ng impeachment complaint sa Committee on Rules, ngayong hapon naman, alas 4, pasusumpain kami ng presiding officer, kaming lahat ng mga senador, bilang senator judges. And bukas naman ay babasahin na sa amin o ipipresenta ang mga articles of impeachment. So at least nasimulan na po natin yung impeachment trial sa ganyang paraan. Pag-uusapan ba mamaya, Senator Risa, ma'am, kung pag-uusapan lahat yung 7 articles of impeachment o babawasan? Hindi ko pa po masabi kung babawasan ba yon or as is yung 7 articles of impeachment, dahil ngayon pa lamang, as in bukas pa lamang namin maririnig for the first time officially yung 7 articles of impeachment. Doon pa lamang kami magsisimulang magkaroon ng sense kung maaring gaanong katagal ba tatagal ito, gaano ba kabigat ang mga ito, at dahil kahit bukas hindi pa namin maririnig yung mga ebidensya sa bawat article of impeachment, hindi pa po maipepresenta sa amin kung mayroong mga testigo sa bawat article na iyan. Kaya pati po yung usapin ng trial calendar ay bukas pa lamang namin masisimulang makonsider. Dahil bukas pa lang actually magsisimula ang trabaho proper ng impeachment trial court. Pero yung rules dito sa impeachment trial, Senator Risa, mama, napag-usapan na ba kung paano ang takbo? May existing rules, Lakay, mula sa mga nakaraang impeachment trials, at posibleng i-affirm lang namin iyon, i-retain, at yun din ang aming gamitin moving forward. So isa pong agenda din ng impeachment trial court. Ayan, so bukas sisimulan na. So ano po ang magiging takbo, Senator Risa, ma'am? Well, mawo-workout din po yon pag napagkasunduan namin ang trial calendar. Pero dalawa sa agenda namin ay napag-usapan na natin kanina lang. Una, yung napaka-importanteng pagpresenta ng 7 articles of impeachment sa amin bilang senator judges. At yun na nga po, yung pagkakasundo namin tungkol sa trial calendar na buong inaasahan ko, Lakay, ay tatawid talaga hanggang sa 20th Congress, dahil napakahirap isipin na ang ganitong kaimportanteng kaso sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa, na alam nga natin may hindi iisa kundi 7 articles of impeachment, imposibleng isipin na matatapos yan kahit sa 19 na araw pa, or na yung presentation of evidence ng 2 panig ay matatapos sa loob ng iilang araw lamang. Kailangan po nating bigyan ng hustisya ang proseso ito
pati yung dalawang panig, yung House prosecutors at pati yung panig ni Vice President Duterte at higit sa lahat yung taong bayan. Bigyan po natin ng hustisya ang taong bayan sa ganitong pinaka-importanting proseso ng pagsingil ng accountability sa kahit sino mang sa aming nagtatrabaho sa gobyerno. So malabo po yung 19 days na speedy trial na gusto mangyari ni Senator Tolentino, Senator Risa, ma'am. Well, siyempre lakay ang bawat isa sa amin ay malaya namang magpanukala ng timetable at siguro pag pinag-usapan na namin yung trial calendar bilang impeachment court, malamang dun ihahain sa aming lahat ni majority leader. Pero tingin ko lamang po tingin lamang, parang kahit yung 19 na araw ay kulang pa. Kung tutuusin nga po natin kahit sa civil cases, halimbawa yung pagsingil ng bayad, nagbibigay po ng 90 days. Hindi 19 90 days sa ilalim ng rules of court. Ano pa kaya ang ganitong kaimportanteng klase ng trial para sa ganitong kaimportanteng kaso? So, wala po talagang express lane sa impeachment. Hindi po ito online shopping na may express delivery. So, kaya ang naging panawagan namin ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, simulan na natin ito agad-agad, forthwith nga dapat, pero yung proseso mismo ng trial proper, gawin po natin ng maayos at bigyan natin ng sapat na panahon. Senator Risa, ma'am, hindi ba magiging sagabal? Kasi may dalawang school of thought. May sinasabi na yung impeachment dapat hindi na tumawid ng 20th Congress. Ayan, baka umabot para po ito ng Supreme Court. Paano po ang mangyayari dyan? Kung paabutin pa nila sa Supreme Court, nakapagsalita na po ang Supreme Court tungkol dyan at least 2 beses dun sa isang kaso na sinabi nila ang mga non-legislative functions tulad ng impeachment, ayun na nga po, iba sa legislative functions. At pangalawa, hindi apektado sa pagpalit o pagtawid mula sa isang kongreso papunta sa pangalawa. Kahit pa po tignan natin yung mga precedents at practices halimbawa sa US kung saan natin binabata yung ating rules of impeachment, doon higit 200 taon na naging practice nila sa loob ng 5 o 6 na impeachment processes nila na hindi naaapektuhan kung magbago mula sa isang kasalukuyang kongreso papunta sa susunod. Halimbawa, yung pinakasikat na alam nating mga Pinoy na impeachment trial nila ay kay dating US President Clinton. Yun pong impeachment complaint laban sa kanya ay ibinigay po, tinransmit sa kanilang kongreso, sa kanilang Senado noong adjourned sine die na iyon, nung 105th Congress nila. At hindi yun ibinasura. In fact, idininig nila at dinesisyonan sa kanilang 106th Congress. So mayaman po yung ating mga pinagbabatayan mismo sa ating saligang batas, sa mga desisyon ng ating Korte Suprema at kahit sa mga president sa ibang bansa na okay lang po at tingin po namin dapat lamang kung hindi matapos ng 19th Congress ang aming trabaho sa impeachment trial na ito, ay tumawid ito sa 20th Congress at doon namin pong tapusin ang aming tungkulin. Paano po ang mangyayari sa mga senator judges na graduating Senator Risa, ma'am, pagdating ng 20th Congress? Well, pagdating po ng 20th Congress, kahit wala na po yung 12 na matatapos ang term ngayon, kasama ng ilan sa kanila na graduating na talaga, pagpasok po ng bagong 12 na yung iba doon ay re-elected at yung iba doon ay bago talaga, manunumpa lang po din sila sa presiding officer bilang senator judges at magpapatuloy ang trabaho ng Senado sa impeachment trial. Nasabi rin po ito ni Minority Leader Senator Coco nung unang debate namin sa ibang mga kasama namin nung nakaraang Lunes na irrelevant yung members o kahit numbers ng impeachment trial court
dahil ang Senado ay Senado pa rin, nananatiling parehong institusyon. At sa pagtaya po niyo, Senator Risa, kailan po magsisimula ang impeachment trial? Well, dahil nakapagsumpa na si Senate President kagabi bilang presiding officer at ngayong hapon kami naman pong ibang mga senador ay manunumpa sa kanya bilang senator judges, na para sa akin, ibig sabihin, constituted na ang impeachment court. Wag na tayo mag-hair splitting sa convened na ba o constituted na ba, dahil pag nanumpa na yung presiding officer at mamaya manunumpa na kaming senator judges, in effect, constituted na yung impeachment court, and unang araw ng trabaho namin ay bukas na, kung saan didinigin namin ang pagpresenta sa amin ng articles of impeachment. So day 1 na bukas ng trial proper. So sa pagsisimula ng trial, Senator Risa, ma'am, di ba para sa isang kaso may arraignment, sa parang yung parang pinaka-arraignment ba, meron ba parang ganyan? Haharap po ba, kailangan humarap ang Vice President Sara dito? Well, for sure, iimbitahin or isa-summon ang lahat ng parties dito sa impeachment trial na ito. So umaasa ako na ngayong araw, halimbawa, maglalabas ng summons yung presiding officer para sa mga parties na dapat dumalo bukas sa unang araw ng trial. Kung kailangan, kung dadalo ba o hindi yung impeached official na si Vice President Duterte, well, nasa sa kanya yon. Pero iimbitahin siya, isa-summon din yung House prosecutors. And para sa akin, Lakay Deo, lalo na sa ganitong kaimportanteng trial na napakataas ng expectations ng ating mga mamamayan, hindi lang na ipepresenta lahat ng ebidensya at saka testigo, pero nasa buong katatakbuhan ng impeachment trial na sa huli ay madedeliver yung accountability sa bisa ng pagboto ng senator judges, whether to convict or to acquit. Ideally, dadalo, no, lahat ng mga parties na iimbitahin o isa-summon. Malaya sila, pero syempre, yung pagdalo o di pagdalo ay may implikasyon din. May hinihingi kasi sa amin, I believe, Lakay, yung pagrespeto talaga sa trial. At syempre, higit sa lahat, yung pagrespeto sa expectation ng ating mga mamamayan as expressed through the Constitution. Ayan, sa impeachment trial ng dating Pangulong Erap at Chief Justice Corona, naalala ko sila ay humarap. Ano po? Opo, tama po kayo. Kung di ako nagkakamali, sa lahat ng nakaraang impeachment trials dito sa ating bansa, humarap yung impeached official. In case na hindi humarap po ang impeached official, Vice President Duterte, pwede ba siyang ipa-aresto? Parang ganon? Para mapersang humarap sa impeachment court? Siguro kung hindi man humarap yung impeached official na si Vice President Duterte, basta't magpapatuloy pa rin yung impeachment trial. Gaya ng napag-uusapan natin, Lakay, marami-rami ang articles of impeachment. Inaasahan ko na magpepresenta yung prosecutors ng kanilang mga ebidensya at testigo para aming tanungin. So nasa sa bawat individual na opisyal kung kukunin ba or hindi yung pagkakataon na humarap din sa impeachment court at maaring magsalita din doon. Pero ano pa man ay magpapatuloy ang trial. Gagawin po ng Senado ang aming tungkulin. Yan po yung inaasahan ko sa good faith presumption namin sa bawat isa bilang pagtalima sa konstitusyon. Ayan, so may mga ilang mga testigo po ba ang inaasang harap dito, Senator Risa? Hindi ko pa po alam, Lakay. Yun po yung inaasahan namin na sa bawat article of impeachment na tatalakayin sa harap namin, gaano karami ba at kabigat yung mga ebidensya, yung mga testigo. Lahat pong iyon ay masisimulan pa lang naming ma-anticipate bukas sa pagpresenta sa amin sa articles of impeachment. May mga nagsasabi po, Senator Risa, na baka daw sa huli, pagka nagkabotohan, dahil marami po ang lumalabas ng pabor para dito kay Vice President Sara Duterte. So,
Ano po sa tingin ninyo? Paano ang mangyayari pagka ganon? Well, pakiramdam ko po, Lakay, simula kagabi, yung pagsimula pa lamang ng impeachment o ng opening rights ng impeachment trial sa pamamagitan ng panunumpa ni SP bilang presiding officer, tagumpay na po yan ng mamamayan. Yung libo-libo na nagmarcha pa sa Senado, magvi-vigil pa, magrarally pa. Tagumpay na po nila iyan, tagumpay na po nating lahat na nasimulan na nga ang isang napaka-importanting proseso na nakalaan sa saligang batas para sa accountability namin, nagtatrabaho sa gobyerno, sa ating mga mamamayan. So papunta dun sa trial proper na tingin ko nga ay tatagal ng higit sa araw o linggo, tignan natin gaano katagal ba tatagal ito. At pagdating sa moment of truth, no, yung moment of reckoning na bawat isa sa amin ay boboto, well, tulad ng expectation ko sa sarili bilang senator judge, ganon din naman ang inaasahan ko sa lahat ng mga kasamang senator judges na bilang mga impartial sa trial na ito ay boboto kami batay sa kalidad ng mga ebidensya at mga testigo. Kung boboto kami para mag-convict or para mag-acquit, yun ang inaasahan ko. So, tignan po natin paano tatakbo itong impeachment trial, kung ano maging appreciation naming mga senator judges at kung ano rin ang maging appreciation ng ating taong bayan. Sigurado ko patuloy na magsusubaybay at magpaparamdam din sa amin kung ano din ang kanilang tingin sa mga ebidensya at testigong ihaharap. Automatic ba yun na, Senator Risa, na pagka-convicted po ang isang impeached official ay meron po siyang parusang perpetual disqualification sa public office? Kasama po yun, Lakay, ayon din sa konstitusyon. Hindi lang yung pagtanggal sa kanyang kasalukuyang posisyon, pero yun nga po, pagbabawal na makatakbo ulit o maka-occupy ng bagong posisyon sa hinaharap. May kasamang kulong ba yan? Wala pong kasamang kulong. Ayan. Senator Risa, ma'am. So, teka muna. So, araw-araw po ito, Monday to Sunday, Saturday? Paano po ba ang hearing dito? Depende po sa mapagkakasunduan naming impeachment court na trial calendar. So, yun po. Once magsimula na yung trial proper bukas, dun sa pagpresenta ng articles of impeachment, malamang sa hindi, isa pa sa unang agenda ay yung trial calendar para nga po mabigyan namin ng hustisya ang prosesong ito. Masimulan na sa wakas dahil forthwith nga ang utos sa amin ng konstitusyon at mabigyan ng karampatan at tamang panahon ang ganitong kaimportanteng trial. May timeline po ba sa rules, Senator Risa, kung ilang weeks o ilang buwan dapat tapusin ang impeachment trial? Wala naman po. At sa letter at spirit ng rules, yung trial, yung impeachment court, ang magtatakda ng trial calendar niya para medyo matansya natin kung ilang linggo o buwan ba kailangan tumagal ito. Senator Risa, ma'am, maraming salamat po at susubaybayan ng bayan ang impeachment trial dyan po sa Senado. Thank you and good morning. Good morning po. Mga kaibigan, Senator Risa Ontiveros, ang Deputy Minority Floor Leader ng Senado. Daming bayan. So, kapanapanabik po mga kaibigan, ha? Abay, tingnan naman natin ngayon, abangan natin. Siyempre, ang maganda abangan po natin dito ay yung discussion, talakayan, debatehan ng grupo ng prosecution at ng depensa. Lalo't sinasabi po mga kaibigan, mabibigat daw ang mga abogado ng depensa ni Vice President Sara Duterte Carpio. Abangan po natin yan. Daming bayan. Sandali lamang sa ating mga reports. Ano ang latest sa Malacanang, Miss Let? Standby Raymond Adpaz mula sa Senado. Standby Manang Mili Kirigunan mula naman sa Kamara de Representantes. Wow! Deka muna. Oo nga pala, di na natin natanong si Senator Risa dun sa ano, ha?
sila ang nag-imbestiga diyan sa ano yung ang tawag dito yung kontrobersya diyan sa Bureau of Immigration abay ang matindi dito Mr. President abay yung mga matataas na opisyal ng immigration abay sila ang nag-aaway-away yata mismo rito sinimula imbestigan to ni Senator Risa noon pagkatapos sa Kongreso di ba kasama ka nag-imbestiga rito Congressman Romeo Acop at napikom pa yata si Congressman Romeo Acop dito minsan Huwag mo kaming tanga. Niloloko mo na kami. Kasi nagkakalokohan na yata Congressman Romeo Acop kasi nga naman alam po nyo sa immigration pabago-bago din ng leader parang PhilHealth ayan kaya lang kahit mabago-bago po ang mga leader mabigyan pagka hindi po naalis yung mafia sa ilalim na tinatawag parang PhilHealth mga kaibigan nagpalit-palit ng presidente pero dahil nakaugat na dun sa yung corruption sa ilalim ayan yung mafia kung tawagin ay tuloy-tuloy po mga kaibigan ang mga kontrobersya. Daming bayan. Mr. President, dapat ipatawag nyo kasi yung mga opisyal ng immigration sermon ng isuda na po ay nabaling nga pagrasawang kumaw patil-til ang isudan ay po anyamutin nakababain abay mantagim yung mga bigan mga pogo lords ayan abay nabibili ang kanilang kalayaan. Ang problema dyan ay yung mga pogo lords ayan sina Tony Yang abay matapos payagang magpiyansa nowhere to be found. Daming bayan. Oras Chief Justice Alex Jasmundo ay Justice Bong Pascua, Justice De Quiros Justice Max De Leon abay itama yung mga adelantado tumitirik na orasan tumpak na oras 8:37. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na Bayan. Oras Sister L, welcome back. It's 8:45. Good morning, Lakay. Abay, Grabe naman so welcome back. Parang ang tagal ko nawala. Saan ka ba nagpunta kahapon? Dyan lang sa tabi-tabi, Lakay. Talaga mukhang nangitim ka. Parang nag-sunbathing. Gustuin ko man, Lakay, pero maulan. Kaya ano lang tayo. Laro-laro ng buhangin. Hindi lang kayo, mano lang ako. Naglaro ka ng buhangin? Nagala-syokoy. Good morning muna, Lakay. And good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. And of course, just maray na aga sa mga kababayan ka sa Bicol, lalo na po dyan sa Jubilar Albay. Good morning. Sabi ko na nga ba, mukhang may bahala ka sa politika. Tuloy ba, Lakay? Nagdududa na ako Ayan, sasabay kaya sa barangay election mga barangay kapitan Naku, kakabahan na yung kapatid namin sa Barangay Bautista. Sandali lamang, Sherry Alfaro, unahin nga natin about mula sa Malacanang. Aba, may bago announcement ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pero sandali lamang at may babatiin lang natin tayo ng happy birthday, Sister Ella. Sino yan, Lakay? 90th birthday. Wow! Abay, ito ay dating political kingpin, dating ambassador, sikat na sikat, Sister Ella. Happy 90th birthday in heaven. Nasa heaven na pala nasa siya. Heaven na Si Boss Ambassador Danding Kuhangko Jr. ng San Miguel. Ayan. Of course, binabati ni Don Ramon San Miguel Ang. Ayan. At si... Hanap yung bumabati At siyempre si Kong, si PLO Secretary Dong Mendoza. Ayan. Magandang umaga po sa mga taga San Miguel. May celebration ba? May misa ba dyan sa sa San Miguel? Ayan. Kung wala kayo inumin dyan sa San Miguel Corporation, sagot na namin sa emperador yan. Diba, bossing Andrew Tan, Winston Ko, Ayan, kung kapasin sila na inumin dyan, sagot na namin dyan sa San Miguel, At sabi ni Illustrious Potentate Dong Mendoza, mga nobilities, ayan, congratulations and welcome to our new nobles.
sa 80th ceremonial sa Cebu City. Ayan, Cebu Bubble sa class. Sayang, ha? Hindi tayo naka-attend dyan. Ayan, namimiss na natin ang Forever Bubbles. Ayan. Daming bayan. Sandali namang Noble Manny Idkimal. Alamin nga natin ang latest sa Malacanang. Aba, good morning sa mga gods of Padre Faura. Aba, may bago palang bagong Associate Justice ng Supreme Court, Chief Justice Alex Jasmundo. Ha? Abay, sino siya? Ayan, sino nga ba ang nag-retire ngayon sa Supreme Court? Ha? Idol Maidas Marquez. Ayan, alamin natin ang report mula kay Arrest number 14 mula sa Malacanang. Let Narciso, sino ang bagong hukom ng Korte Suprema? Let please come in. Lakay Sister L, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Court Administrator Raul Villanueva bilang bagong mahistrado ng Korte Suprema. Ito ang kinumpirma ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro. Nakatakdang manumpa si Villanueva kay Pangulong Marcos sa Malacanang ngayong araw. Papalit si Villanueva kay Justice Mario Lopez na sumapit na sa mandatory retirement nitong June 4. Siya ang kauna-unahang appointee ni Pangulong Marcos sa Korte Suprema at ang ikatlong court administrator na naging Supreme Court Justice. Si Villanueva ay tubong Ilocos Sur at humawak ng iba't ibang posisyon sa mababang korte matapos maging presiding judge ng Las Piñas City RTC, acting presiding judge ng Taguig RTC at Manila RTC at naging executive judge rin lakay ng Las Piñas City RTC. Magsisilbi siyang ika-195 Associate Justice ng kataas-taasang hukuman. Lakay? Ayan, sino nga pinatan niya? Justice, hindi naman si Justice Joe Lopez, bata pa si... Mario Lopez. Ayan, oo. Okay, so ano nga background ni Justice Raul Villanueva? Saan siya nagtapos ng law? Ano ang fraternity niya? Malaman natin mamaya, Lakay, dahil mukhang ipakikilala ni Pangulong Marcos ngayong umaga itong bagong Associate Justice ng Supreme Court. Andiyan na ba sa Malacanang ang kanyang pamilya? Ready na bang Lakay. manumpa? Oo, Lakay. Maya-maya lang. Ayan, makikilala na natin. Kasama ba si Manong Chavit Singson? Taga Ilocos Sur pala eh. Narvacan, Ilocos Sur. Aba. Yun yung nabasa ko. Naging barangay kapitan si Manong Chavit dyan eh. Oo. Barangay kapitan ba o konsihal? Parang kapitan yata nabanggit niyo na guest siya, Lakay. Ayan. Saan graduate si Justice Villanueva? Anong law school? Lakay, Wala pa. Economics degree sa University of the Philippines at nagtapos din ng law sa parehong universidad. UP graduate. Ano kayang fraternity ito? Parang frat ba rin na Secretary Boying? Ayan. Dating Pangulong Perdi. Opsilon mga Opsilon yan. Saan yan? Opsilon Sigma Phi. Ayan. Abangan natin yan kung ano ang iba pang background nitong si incoming Associate Justice Villanueva. Anong first name? Raul, Lakay. Raul Villanueva. Raul Villanueva. Siya ang kasalukuyang ngayon, Lakay, Court Administrator ng Supreme Court. Aba. Oo, Lakay. Naging court administrator na siya. O matatandaan mo, Lakay, ay si Justice Maidas Marquez, naging court administrator rin dati. Idol. Sino pa isa? Ano pala, si retired Justice Presbitero Velasco Jr. ay naging court administrator din ng Office of the Court Administrator dati, bagong naging Justice, Lakay. Ayan. So at least maganda, hindi na nangapaalam niya ang trabaho ng Supreme Court. Ayan. Marami sa... So ano pa schedule? Galing sa loob. Ano pang, ayan, insider, ika nga. Ano pang schedule ng Pangulong Marcos ngayong Martes, Miss Let? May mga bisita siya, Lakay, ngayon, mga bagong ambassador na magpupresenta ng kanilang credentials. At mamayang hapon ay dadalo, Lakay, si Pangulong Marcos sa oath-taking ceremony ng mga opisyal ng
Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated sa Binondo, Maynila. Ayan. Di ba papatawag yung opisyal ng Bureau of Customs? Bureau of Customs tuloy. Bureau of Immigration? Immigration Lakay. Ayan. Wala pang tugon ang Malacanang Lakay. Mamaya mayroong briefing sa palasyo. So tingnan natin kung nakarating nga ba kay Pangulong Marcos yung letter at kung anong reaksyon ng Presidente. Alam mo, matindi ang away-away sa Bureau of Immigration, ha? Mamaya sa ating special na balita, Sister L, ha? At malaman natin kung sino nga ba ang tumanggap ng 100 million pesos para palayain ang mga Pogo Lords. Grabe. Ito yung nasasangkot balakay na nababalita. Pero kanya-kanyang ano dyan, ha? Kanya-kanyang black propaganda. Unahan ng sumbong. Kanya-kanya no? Baka mamaya madamay ka pa Pero babalikan natin yan na may mga ipinakita sa ating mga dokumento, may mga pirmado pa. Okay, Miss Let, maraming salamat. Good morning. Good morning, Lakay. Balik sa inyo ni Sister L. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Let. Narciso mula sa Malacanang. Sandali lamang, Raymond Dalpaas. Naku, mainit din niya sa Senado ngayon sa pagsisimula ng impeachment trial. At standby man ang Milk Rigunan. Ayan, magagaling ba ang mga members ng prosecution team sa impeachment? Dahil kinakantsawan kayo ng mga taga-depensa. Bukas na yan, Lakay inaabangan na talaga maraming nag-aabang dyan. At siyempre, bago ang mga reports, huwag nating palalampasin, huwag nating patatagalin. Baka mapanis ang regalo ni Ninong Sherwin Alfaro sa ating maswerteng listener natin. Sa may, nasa Cubao. Nasa Cubao. Nasa New York ka ba? Cubao, Quezon City. Barangay Silangan, Cubao, Quezon City sa ating DZRH Malakas Promo. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itoto nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo, atid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ito bang ipinamimigay na regalo ni Ninong Sherwin, Sister L? Yes, Lakay. Parte na ba ito ng kinita natin sa mga political advertisement? Hindi ko alam Oo nga, dami naghihintay. Ayan, Attorney Reds, Boss, Unique. Ayan, baka naman. Baka isasabay sa birthday na ating Executive Vice President for Finance. Kailan ba? Si Bossing, ngayon si ba? Bossing Ed Cordoba. Happy birthday, Boss happy birthday po. Ayan, ready na ba yung aming bonus? Dami naghihintay dyan. Ang dami po naghihintay Sabi po nila mga boss, Bekenimi. At batiin din natin muna si Governor, Governor Attorney Fidel Calman. Ayan, Brad, happy birthday, ha? Binabati ng mga taga TLK, Kapan, sa Tao Lambda Kappa Fraternity. At binabati ka rin yung mga constituents. Ayan, governor ito ha? Taga BIR pero may mga constituents ito. Mga constituents yan, mga Eagles. Ayan. Mga Eagles. ay, okay. Nag-loading ako doon, Lakay. Ayan, governor ng Eagles. Happy birthday, Attorney Fidel Calman ng BIR. Na-assign ngayon dyan sa Cebu. Aba, kahit na Cebu ka, Brad, ayan, pwede ka namang magpadala rito ng lechon. Pwede naman, Lakay, online lang di ba? Pwede bang lalamove doon? Pagdating dito, Lakay, hindi na yung lechon. Goma na yun. Paksiw na. Narito muna si Ninong Sherwin sa ating DZRH Malakas Promo. Sino ang maswerteng bibigyan mo ng regalo ngayon na Ninong Sherwin? Sherwin.
Yes, Lakay, dito nga sa Miami Street sa Barangay Miami Silangan. Street, Florida, ha? Yeah, kanina we went to Harvard, we went to Stanford. Now we're here at Miami. Alright. Miami, Florida, ha? Baka nasa Disneyland ka dyan, ha? Gusto ko yung umi-English din talaga siya. Pero nakakatuwa dito sa Miami, Lakay. Bakit? Dahil dito, alternating kada buwan yung, kada quincenas ng buwan, yung parking ng mga sasakyan. May mga ganyang village Ayun. Laki na sa kanan lahat ng mga sasakyan nakapark. Kina 15 to 31. Kina boss Ed Cordoba sa sinakuyang Boss Peter Bellas sa Ayala Alabang ganyan din. Ayan alternate din. Meron silang ganito na designated parking space. Para fair. Naman na hindi tsaka hindi Lakay nagkakaroon ng yung alam mo naman yung karamihan na palaging iniiwan na lang tapos halos isang buwan na nandun na sa isang side ng parking sasakyan. So, ganun pala ginagawa nila para maluwag yung traffic. Tignan mo nga naman. Nadadaanan, Oo. Magagamit yung kalsada. Pero, eto mas matindi. Ito sa looban. Ito nga Miami Street, Lakay. Naka-tune in sa DZRH sa kanyang TV. Ang hobby nila manood sa TV ng DZRH. Kaya naman dito sa Miami napakahaba ng pinasok mo. Haba iskinitan yan. Haba ng iskinitan pinapasok mo. Miami Boulevard ba yan? Aakyat pa. Aba, Naglo-loading pa yung yung Zoom mo. Ayan na. Aba. TV, ayun, naka-DZRH. Ayan. Hello po. Ayan, kakaway tayo, Lakay. Laki ka ng TV ni Kuya. Ayan. Litrato pa, may altar. Tatay, pangalan niyo po? Ako po si Julio Alvarez. Si Tatay Julio. Wow, Tatay Julio. Palagi kayo naka-tune in sa DZRH. Opo, tuwing umaga po naka-tune in kami sa DZRH. Akala. Makalma. Ayun, love you, Kuya. Julio Alvarez na kamukha ni Res Cortez. 1,000. Ayan, may 1,000 na agad. Aba. Yay! Ayan. Tinitingnan yung sarili niya sa TV Oo nga. Sa camera. TV yung 1,000 sa TV. Tingin ka sa camera, Kuya. Ito yung camera, Kuya. Ayan. Ayan, dito ka tingin. Kala ko si Res Cortez Si Boss Leo, ito si Boss Leo. Okay, hello boss. Maganda umaga po, Kuya Julio. Ayan. Opo. Malapit na ang birthday nyo next month. Hi, Tatay Julio. July. July po talaga ako. Tama. Ako talaga pinanganak. Kasi Julio. Sabi ko na nga ba, July Ayan. Dahil magbe-birthday ka, Kuya Julio, bibigyan kita ng pang-celebrate mo sa birthday mo, ha? Bigyan mo ng vitamins, Sherwin. Vitamin E. Ito pang celebrate Lakay. Ito yung kanyang vitamin E. Ito ang pang celebrate. Yeah. Paborito. Emperador. Ang paborito kong Emperador. Ayan. Dito si Tatay Julio. Sa TV ba, sa monitor o dito sa camera? Tuwa doon sa... Maraming salamat si Dr. Andrew Tan. Ayan. Naging Dr. Andrew Tan. Talaga kabisado, pati man niya pa. Talaga avid listener si Kuya. Ayan. Alam niyang Andrew Tan yung emperador Ayan. Para may ito, DZRH Grocery. Ayan, grocery. Ayun. Maraming salamat po. Alam na ni Tatay iabot sa kanya Meron pang imbag na bigas. Naimbag na bigas. Naimbag na bigas. Wow, sarap-sarap niyan. Imbag yan, Lakay. Kahit walang ulam. Ito pa, siyempre dahil nakaputing t-shirt ka, papalitan natin yan ng DZRH. White t-shirt na puting-puti. Wow! Ipasuot mo na kay Tatay. Ayan. May uniforme ka na habang nanonood ka ng TV. Okay. Ayan. Dahil, Kuya Julio, alam ko. Maraming salamat po, Dio Makalma. Wala pong anuman. Pati ko po yung aking kapatid dyan sa Marikina. Araw-araw din po yun nakikinig ng
ng DCRH mula alas 4 hanggang alas 9 ng umaga. Aba, ano wow. pang batiin Ano mo? po pangalan? Pedro Alvarez. Aba, si Kuya Peter. Pedro Alvarez, lagay ng Marikina, yung pala amin din na taga-subaybay, magkapatid na parehong nanonood pala nakikinig. Nakikinig parati tuwing umaga. Aba. Kaya naman, napakaswerte. Sandali lang, Sir Erwin. Dahil magbe-birthday si Kuya Julio Alvarez sa July, abay subukan nga natin kung talagang nakikinig sa DCRH. Meron ako isang tanong. At kung masagot niya ang ating tanong, abay dadagdagan natin ng 1,000 ang kanyang premyo. Aba. Anong tanong natin, Lakay? Ang tanong natin, Kuya Julio, ayan, alam kong medyo dual citizen ka na ngayon, pero susubuhan ko ang iyong ngayon, galing sa current events, mental calisthenics lang ito. Ang tanong ko, Kuya Julio Alvarez, ayan. Seryoso na siya, Lakay, wag mong bubulungan na Sherwin, ha? Baka ibulong mo ito, ha? Walang coaching, ha? Sa kanya na kayong mikropono. Ayan. Ang tanong ko, Kuya Julio Alvarez, ha? Sino ang cabinet secretary ng Pangulong Marcos na inalis po sa kanyang posisyon dahil hindi po natupad ang kanyang pangakong 1,000,000 pabahay sa loob ng 1 taon. Sino ang cabinet secretary na yan? Cabinet secretary. Opo. Si secretary. Ayun! Aba, ang galing! Galing! Bigyan mo kaagad na 1,000 si Kuya. Yan! Ang galing. Yan ang mental calisthenics. Sharp na sharp si Kuya Julio Alvarez. Ito si Kuya Julio. Ayan, may 1,000. Ayan. Diba? Galing ni Kuya. Ha? Ayan. Walang tama ito. Meron ka additional 1,000, 2,000 pesos. Ayun. Ayan. Ang pambiling pulutan. May vitamin E, may pabili pulutan. Okay, Kuya. Maraming salamat. Congratulations. Advance happy birthday. Sinerte. Maraming salamat po. Thank you rin po sa laging panonood. Ayan. Iingitin ko talaga sila. Iingitin daw. Ingitin mo si Manong Pedro Alvarez sa Marikina. Ingitin mo yung kapatid mo. Ayan. At mga kapitbahay, mga barkada. Ayan. Okay, Kuya Julio Alvarez, maraming salamat po. Maingit mamaya yan. Tawag na yun. Okay. Maraming salamat, Sherwin. Congrats, Kuya Julio Alvarez. Kuya. Thank you. Ano na 1,000 pesos. Lagi tumutok sa DCRH Malacash promo. Ako naman narin number 6. Sherwin Batal Parto naman si Paquito Diaz. Pero sa DCRH, unang sa Pilipinas, unang sa Pilipino. Mas habig niya si si Res Cortez. Kaysa kay Paquito Diaz. Babalikan po natin lang pang mga report sa sandali lamang. Val Gonzalez, Grace Vera Sansano, Giselle Ricafort. Standby Raymond. Napuwet ba si Raymond kagabi? Standby man ang Milky Rigunan. At batiin lang natin ng happy birthday din. Si Attorney Jojo Rivera at Dong Maulyon. Nakikinig pala sa atin dyan sa Angeles. At sabi nila, Mr. President Joshua Bingkang ng BCDA. Abay, gusto nilang sumakay dun sa binabalak nyong gawin, itayo na cable car mula Baguio City hanggang La Union ba? Ayan. Grabing haba nun, Lakay. Yun na ang, pero magandang means of transportation din, Lakay. Abay, sabi ni Kuya Dong Maulyon, abay, parang sinakyan namin sa Titlis sa Switzerland dyan. Sobrang haba. Cable car doon sa bundok ng nagyayelo. Ayan. Magiging pa yan, Lakay, tourist attraction. Ay, sinabi mo. Ang ganda kaya ng view niyan. Ayan.
magandang transportasyon. Wag lamang sasakyan ng mga gulay galing Baguio. O lalo na yung mga root crops. Masyado mabigat. Baka mamaya makabay natin mapigtas. Sa La Trinidad Benguet nagki-cable car. Oo, isa kayong kanilang produktong mga repolyo, patatas mula La Trinidad o Baguio papuntang La Union. Damdamin Bayan. Oy, parang Alex Santos, happy birthday ha kay Kuyang Charles Elcano, happy birthday din, at kay Mayora Emeline Estabillo ng Santa Praxedes, Cagayan. Aba, Apo Mayora, happy birthday. Christian Manyo, aba. Hi Beshi, happy birthday. Ba't mga taga-DCWB dito nagpapabati ng happy birthday? Ayan. Oo nga, birthday ngayon ni Beshi Christian. Beshi kasi tawag ko doon lakay Ganun ba? Dati naming reporter sa DCRH pinirate ni the late Mike Enriquez. Oy Beshi, wala ba tayo dyan? Baka naman magparamdam ka dito ha. Oy mga brethren sa TM Kala Masonic Lot sa 136 ha, mga taga NCRF ha. Abay at mga taga Manila Travelers, birthday po ni Berwoy Siful, Aisha at ni Sheriff Justiniano Jun de la Cruz. Aba, Kuya Jun, happy birthday ha. See you tomorrow ha. Ayan sa pag-golf tournament ng TM Kalaw. Happy birthday din kay Christian Lopez ng Q-Check at kay parang Alex Garcia. Ayan, dyan sa Leyte. Binabati ni Maring Lolita, Derby at Dr. Kitin. Ayan. At happy birthday din kay Noble Alan Opaw ng Imperial Bagwis na Mabuhay Shriners. Damdamin Bayan. At binabati natin si Attorney Christ ba o Chris ito ha? Attorney Christ Indusil. Aba, binabati ni Reynadar ha? Taka lang din nagre-report tong si Reynadar. Ayan, papabati ka, napansin ka tuloy. Ayan, happy birthday. At para masaya ang iyong birthday, abay ka lang natin ng Emperador Double Light, Governor Attorney Fidel Calban ng BIR. Damdamin Bayan. Oras, naku nga pala, sandali po, ayan, isusunod natin yung ating special na balita. Oo, Promise. lakay. Ayan, sandali lang mga Justice Sama Martires ha. Mamaya tawagin na Lotto King ha. Si Val, si Grace at Giselle ha. Mag-special na balita muna tayo. Marami na kami sa ating special na balita. Damdamin Bayan. Oras, Sister L. 10 minuto makalipas ang alas 9. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang oras ay hatid sa inyo ng Renal Care Service. Po, si Gloria Diaz, Miss Universe. Kayo ay nakikinig sa Damdaming Bayan with Deo Macalma and Sister L. Love you, ma'am. That is a freedom of expression. Oy, Donggo, kumusta ka na, sir? Mr. President, ayan, kumusta ang buhay-buhay sa The Hague, din Netherlands? Ayan, kumusta kanyang health ngayon, ano, ha? Ayan, Oo nga, nakapag-cellphone kaya sa ICC? Pero mukhang okay naman, lakay, kasi diba the last time na binisita siya ni VP Sara, sabi niya, ay, okay ang kanyang tatay. Ayan, nakapanood kayo siya ng TV doon? Oo. Nakamonitor kayo ng mga balita, ha? Ayan, pwede siya manood dun sa kulungan na sa impeachment. International, sa YouTube. Puro news lang daw doon ang pwedeng mapanood. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. Kung wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. According to my bubuit. Anong sabi ng bubit mo, Senator Jinggoy? Alam mo ba kung Romy Acop? Palay ko, alam mo na ito, Kong, na meron palang opisyal ng Bureau of Immigration na tumanggap ng tumataginting na 100 million pesos, Sister L. Bakit, lakay? Para palayain yung mga big boss, yung mga Pogo Lords, na sinasabing sangkot pa sa espionage.
Wow! Seryoso yan, Lakay. Paano naman? Sino ba yan? Ayan. At ayon nga sa ating bubit, Sister L, abay, paano nangyari ito, ha? Secretary Eda Anyo, ha? At General Dick De Leon, ayon sa ating bubit, Sister L, abay, ang sabi finance break. Basketball? Parang basketball. Finance break ang release. Ayan. Ang release ng mga Pogo Lords habang nakabakasyon, nasa abroad ang isang opisyal. Ayan. Abay, good morning sa mga taga Bureau of Immigration, ha? Ang lupit dyan, ha? Abay, Mr. President, siguro dapat nyong ipatawag itong mga top officers ng Bureau of Immigration. Ha? Teka muna, Secretary Boying, under mo ito, ha? Di ba pwede mong ipatawag ang mga ito? Kailan pa bang umabot dito sa Presidente? Ha? Dahil may kanya-kanyang faction ngayon sa Bureau of Immigration, Sister L. Yes, sa atang malupit dito, ayan, parang sa PCO lang. Ayan. Bakit? Yung bossing sinisiraan nung number 2. Ay. Kaya pala. So parang nagigets ko na Lakay itong ano. Parang nagigets mo na. Kahit wala ka pang clue. Oo. Alam ko na kung sino yung wala at alam ko na kung sino ang pumirma. Ganun ba? At ayon nga sa ating bubita Sister L, abay, pinadala pa nga yung kopya ng release order, ha? Ayan, napirmado, ha? May soft copy ka, Lakay? Abay, meron na dito, Sister L. Ba naman? Ayon sa ating bubit, ayan, ito mga nahuling binabansagang Pogo Lords na sinasabing sangkot pa sa espionage ay humarap na rin ito sa investigasyon ng Kamara. Ayan. Sino nga ba humarap dito? Ito mga, naalala ko humarap ito. Ito isang Pogo Lord, ha? Na sinasabing kapatid ni Michael Yang. At ayon na sa ating bubit, Congressman Romy Acop, na imbang bigat, Apo Congressman. Huwag mo kaming tanga. Niloloko mo na kami. Ginagawa po ba kayong tanga, Congressman Romy, ha? Ayon na sa ating bubit, Sister L. Abay, habang nakabakasyon ang commissioner ng Bureau of Immigration, kasi yung lumabas sa item kahapon sa Inquirer, mukhang ang dinadali rito ay si Immigration Commissioner Joel Biado, ha? Ayan. Kasi siya ang head. Oo, pero ang sabi niya, abay, finance break ang release order nitong mga binabansagang Pogo Lord dahil wala ako noon nung isagawa ang release. At hindi rin siya nakapirma. Abay, ang malungkot lang dito, Sister L, pumirma rin, pero alam mo yung pirma niya, disapprove. Disapprove. Pero pala yung ganun, ayan, yung pirma niya, disapprove. Pero di ba dapat kaya nga ikaw ang chief, para ikaw ang nagmamando, ikaw ang nasusunod. Ikaw nasusunod. Kung ano yung mandato mo, ayan, yun yung susundin. Kaya lang, Sister L, dahil mukhang finance break, dahil nangyari ang release order habang siya ay wala sa Pilipinas. Na-bypass siya, Lakay. Kaya lang eventually may pirma pero disapprove. Pero disapprove na kalagay. Anyway, ang sabi dito sa release order, Sister L, pinayagan po, palagi ko, may kopya ka nito, Apo Congressman Romy Acop, ha? Order grant of petition for bail. Ayan. Abay, mahaba ito pero doon na tayo sa whereas. Wherefore. Ayan. Sabi rito ba't ba ganito ito yung cellphone?
Nakabag kasi ito aking cellphone kaya kailangan mo na raw magpalit. Ayan. Itong minsan nauna alam pa mo yung cellphone mo kasi, sobrang daming messages di mo binubuksan. At saka hindi lang yan, Sister El. Ha? Bago dumating yata yung message sa akin, dumadaan muna sa mga nagtatap. Good morning sa mga taga-ISAP at mga taga-Intel dyan. Ay, yung cellphone mo na yan Ingat-ingatan mo yan. Maraming laman yan. Kasi sabi nga nung isang bubit natin, yung isang cabinet secretary na naibubit natin, abay nagalit, i-monitor ngayon Deo Makalma na yan. Talaga? Pinapamonitor ka? Oo. Imbestigahan nga yan. Naku, lagot ka. Sino-sino ba ang mga bubit niyan? Patay tayo dyan. Yung mga bubuit nila kay, mag-iingat muna kayo, ha? Ayan. Tawag-tawag na lang. Ang gamitin nyo lakay, alam mo kung ano gamitin mo? Ano? Yung walkie-talkie. Walkie-talkie. O kaya yung dikipad na cellphone lakay. Ganun ba? O kaya landline na lang. Kasi mahirap i-trace yun, di ba? Yung mga dikipad na phone. Oo nga. Yung Nokia. Ayan. Naalala ko yung si Bong Tan. Ayan. Hindi, mayroon talaga lakay gumagamit pa ng ganon. Kasi yung itong mga smartphone na to. Lalayo ka pa. Yung dating DICT Secretary, Senator Gringo Hunasan, ganun ang nakadikipad. Ayan. Anyway, sabi rito, whereas, ayan, yang sa petition for bail is hereby granted. Kita mo. The warden of the Bureau of Immigration Warden Facilities is hereby ordered to release yang Huamin Lim Antonio Maestrado, yang Chinese national, unless he is being detained for some other lawful causes and subject to the following conditions. Ayan. May mga nilatag pa palang condition, ha? Sabi rito, yang Jan Sin Lim Maestrado, ito ba si Tony Yang, apo kong Romy Acop, shall post a cash bond amounting to 500,000 pesos. Kalahating milyon. Express lane fee. Meron pa express lane fee amounting to 5,000 pesos. And application fee amounting to 510 pesos. Ayan, 510 pesos. Ayan. Abay, nakalito. Failure to comply. Kita mo, sister, may banta. Failure to comply with the reporting and periodic visit requirements, as well as violation of any of the conditions of the sworn undertaking shall cause cancellation and the forfeiture of the cash bond. Ayan. May mga ganun pala. Give copies of this order to the following. Ayan. Sino ito, BSI Executive Chairman, LD, wala namang pangalan LD SP Santos, yang Jamin Lim Antonio Maestrador, Warden, BOC, BOC, Bureau of Customs. Ayan, CAS section, ayan, Manila-based Embassy of China. Pati Embassy of China may kopya din, Sister El. Okay. At ang nakapirma rito, ayan, asa na yung nakapirma rito, At ang pumirma rito, Sister L, ayan, Board of Special Inquiry. Ayan. Ang pumirma rito ay, recommending approval. Ayan. Gilberto Repiso, Executive Chairman. Ayan. Ay, yung nakasignature. Okay. Ayan. May mga concurred by Gregorio Sadyasa. Ayan. Prepared by Christopher Coles. Ayan, hearing officer. And then, may pirma rin. Pero disapprove. Joel Anthony Biado.
So hindi nga niya inaprubahan yan, Lakay. Oo, hindi inaprubahan, disapprove ng commissioner. Pero yung executive chairman o yung deputy commissioner, approve. Pirmado. Ayan. Nag-approve siya ba, Lakay? Okay. At tananaig, nakalaya ang mga Pogo Lords. Paano yun, Lakay? Parang yung head hindi siya pumayag pero nakalaya pa. Kaya nga may conflict diyan Kaya nga yan ang hindi natin maintindihan, kaya Apo Lucas sa Bersamin, sir. Ang tanong kasi diyan, Lakay, sino ba nasusunod? Sino ba nasusunod? Tsaka ano pa ba talaga yung rules? Kailangan ba yan by voting? Kasi kung majority pumirma, ito lang ang hindi. Or kahit pumirma itong ilang tao dyan, pero kahit outvoted yung head. Yung head, pwede pa rin bang palayain? Yun yung dapat linawin nila, Lakay. Yes, para hindi medyo naiintriga yung tao. Kaya para hindi po nakakahiya, Mr. President Apo Lucas, siguro ipatawag niya itong mga taga Bureau of Immigration, ha? At dapat maimbestigahan. Bakit ganyan? Ha? Ayan. Ba't nakalaya? Involved pa sa espionage. Ayan. Naku, dagdag ko lang yung statement ni Yusek Gilbert Cruz. Bakit naman ganun, Kuyang Yusek? Ha? Ang sabi niya, meron parang 9,000 na illegal pogo ang nag-ooperate. Pero hindi raw nila pwedeng hulihin. In abeyance na ang paghuli sa kanila dahil puno na raw ang mga kulungan. Nagkakasakit na raw sila. Paano yun, Lakay? Kaya nga di natin maintindihan. Dahil ba puno ng kulungan, hayaan natin sila nakalaya na nanloloko. Ayan, ang bibiktima. Alin ba ang priority natin? Ayan, porke ba pura ng makulungan hindi nahuhuliin yung mga kriminal? Dapat, Lakay, unahin natin ang welfare ng mga maaapektuhan ng mga kriminal na to. So ngayon, kung gusto nyong ipagpatuloy yan, huhuliin namin kayo, di ba? Dapat, Lakay, maghanap tayo ng maghanap ng kulungan or facility na pwede silang ikulong doon. At bakit masyado tayong concern sa welfare nila? Welfare ng mga foreigner na nanloloko dito sa atin. Samantalang mga kababayan nating preso, ayan, hindi naman iniisip na, wag mo na huliin yan at puno ang kulungan, city jail. Baka magkasakit, di ba? Dapat sa mga yan, Lakay, hulihin, i-deport, palayasin yan dito, sipain, dahil hindi naman yan mga Pilipino. Talaga, ayan. Ano ba yan, Mr. President Apo Lucas? Ipatawag nyo ang mga ito sa Malacanang. Daming bayan. Kakalungkot, ha? Sinang tumanggap ng 100 million? Yung tumanggap ng 100 million, kinalimutan mo na. Ganun ba? Oo, wala ka man lang clue. Kailan pa bang i-memorize yan? Pero walang isipin na lang nila kung sino doon sa mga yon or kung sino sa tingin nila. Nako talaga. Nakakalungkot naman yan, Lakay. Ano ba nangyayari? Kaya sabi ko, Mr. President, ayan, siguro bantayan natin ang ilang opisyal natin. Abay, ngayong 3 years na lang po kayo, mukhang may mga nagmamadali pang-retirement. Grabe naman pang-retirement. Hello. 3 years na lang ang Marcos administration kailangan makapagsubi. Lakay, hindi ba pwede maging fair na lang tayo? Meron din naman, kaya lang mukhang iilan na lang yata yung mga matitino. Ayan, grabe talaga ang yun korupsyon. Ang masakit. Grabe ang korupsyon, Mr. President. Stand by man ang Milky Gunan, Val Gonzales, Raymond Dadpaas, Oras, Sister L. It's 9:31. Ang oras na yan. Oras, Sister L. Asan ka na, ha? Ayan, oras ganap na alas 9:36 at balikan natin ang mga reports. Ito po, si Gloria Diaz, Miss Universe. Kayo ay nakikinig sa Damdaming Bayan with Deo Macalma and Sister L. Love you, Ma'am. Miss Universe. And, Miss Universe 1969. 1969. Gusto kayo may ganun. Alamin natin muna ang report mula kay Manang Milky Gunan. Ano ang latest sa kamera, Miss Elaine, Sister Ito na, Lakay, dahilan pang mga personalidad at mga taga-PNP. Irerekomenda naman daw na kasuhan sa final committee report ng Quadcom. Bakit naman? RH12, Milky Gunan. Manang Milky.
Sister El at Lakay, may mga pahabol na rekomendasyon ang House Quad Committee sa kanilang final committee report na pagtitibayin bago ang Senate adjournment ng Kongreso ngayong linggo. Ito inahayag ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, ang chairman ng Quadcom, matapos idaos ang kanilang final committee hearing na nag-imbestiga sa mga issue ng illegal drugs, extrajudicial killings at pogo. Ang kay Barbers, ilan pang mga personalidad at mga opisyal ng Philippine National Police ang inirekomenda ng komiteng makasuhan dahil sa pagkakasangkot sa mga illegal na operasyon. Sabi ni Barbers, kompleto at may mga matitibay na ebidensyang nakalap ang Quadcom sa idinaos na 15 hearings at sana wag naman daw itong masayang dahil makatutulong sa DOJ at NBI sa pagsasampa ng mga kaso. Narito si Congressman Robert Ace Barbers, chairman ng Quadcom. Mga participation na kaming nakita mula sa mga membro ng Philippine National Police, no? Lalo na dun sa usapin ng AJK, na kung saan ay yung mga witnesses na aming naimbita ay pinangalanan kung sino yung maaaring nasa likod ng mga pagpaslang o patay sa ibang mga drug suspects. At we cannot really pinpoint kung ilan ito, but merong mga membro ng PNP at ito ay isasama namin dun sa, kumbaga, part of the general report would say na dapat mag-conduct pa ng mas malalimang investigasyon ng ating PNP sa kanilang hanay, no? At NBI din to support that investigation. Kung meron man silang nakita na mga katiwalian na mula sa membro ng PNP, dapat kasuhan din ito. Matatandaan lang kay Sister El sa 43-page progress report na isunumita ng Quadcom noong Disyembre, kinukoy ang mga kilalang personalidad na lumabag sa Republic Act 9851 o ang Crimes Against Humanity. Pinangunahan ito ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte, dating Special Assistant to the President, at ngayon ay Senator Christopher Bongo, dating PNP Chief, at ngayon ay Senator Ronald Bato de la Rosa, at 5 iba pa. Dagdag pa ni Barbers, magpapatuloy ang investigasyon ng komite sa 20th Congress at tatawagin na itong Quadcom 2.0 dahil marami pang karahasan at katiwalaan na dapat na maimbisigahan ng Kamara. Ako si Neil Cregunan, nagulat para sa DCRH. Yes, Akay. Anong epekto nung pagbawi ng House Quad Committee na contempt contempt order laban kay dating Secretary Harry Roque, Michael Yang at iba pang mga pulis kasi nirecommend ni Congressman Luwalhati Carapali. Ayan Sino yung Congressman Lakay? Luwalhati Carapali. Di nyo alam yan? Hindi. Ayan. Si Congressman Stephen Paduano, ang nomdiger niyan, kung tawagin, nung NPA commander ito, Luwalhati Carapali. Manang Milky, hindi kasi natin yun parehong hindi natin alam yan. Nung nasa underground pa ito, in-interview namin ni Jim Gomez ng Associated Press tapos? Doon sa Bacolod. Ayan. Umakit sila kayo ng bundok. Bundok, Ang pangalan niya noon ay Luwalhati Carapali. Ayan. Kasama yung hepe ng Alex Bongkayo Brigade. Sino? Nilo de la Cruz. Ayan, okay, yung mga kinakwento mo. Ayan, matawag nga sa mamaya Lakay ng Luwalhati Carapali. Ayan, sabihin mo. Ayan, sabihin mo kinukumusta ko siya. Ayan, si Luwalhati Carapali. May remembrance pa ako sa kanya. Ewan ko lang kung nandiyan pa, ha? Ginawa na ko ginawa na ko niya ng parang baso na nagawa sa kawayan. Tapos may tatak na may nakaukit. RPP ABB. Revolutionaryong Partisano. Galing lang kaya. Galing nila kaya. Parang napag-aalaman napag-ahalata kung gaano ka kabata. Okay, bata pa kami ni Jim Gomez sa Associated Press man. Oo, nasa 18 pa si Jim. At reporter pa ta. Tuhod nila kay. Oo, tama. Matataas na bundok. Yes. So anyway, ang tanong ko man ng Milky, paano yung kasong qualified human trafficking sa kanya? Sa Angeles, Pampanga? Ang nilif lang ng Quadcom, kasi ito yung pinaka-final decision nila bago matapos yung hearing kagabi. Naku, mag-aalas 8 na yan kagabi. At sabi ni Congressman Luwalhati Carapali, Congressman
Joseph Stephen Paduano Lakay ng Abang Lingkod Party List, once na matapos ang mga committee hearing, lifted na rin yung contempt charges. Ang mga nirekomendang i-lift ang contempt charges, Atty. Harry Roque, yung misis niya na si Myla, dating Police Colonel Hector Grijaldo, Arthur Narsolis at Michael Yang at iba pa. Ibig sabihin, yung contempt charges lifted kasi tapos na ang hearing. Pero hindi ito nangangahulugan Lakay na mababaliwala kung meron lang kinaharap na kaso. On the part of Atty. Harry Roque, tinatanong mo Lakay, meron na itong kasong kriminal. So magpapatuloy yung paghahanap sa kanya at dapat siyang humarap sa ating korte. Ayun, yung contempt order lang pala ang binaliwala dahil patapos na ang 19th Congress. Okay. So, gano'n yung Lakay. Halimbawa, pati yung mga dinetain nila at ilan pang mga hinahanap, lifted na yun Lakay yung utos ng Quadcom kasi tapos na yung kanilang investigasyon. Pero yung mga kaso, tinutukoy mga dito, ay maraming mga kinasuhan na dito sa pangunguna ni Atty. Harry Roque at ilan pa, magpapatuloy yan. Pati yung Michael Yang Lakay, pinagahanap rin ng Bureau of Immigration, DOJ, tuloy lahat yung kanilang mga kasong kriminal. Ang lifted lamang yung contempt charges dahil tapos na ang hearing ng Quad Committee. Pati si Tony Yang, di ba humarap din sa Quadcom yan, yung kapatid ni Michael Yang na release ng immigration, hindi makita ngayon. Lahat yan Lakay, pati yung mga involved sa Pogo. Yung Pogo Lords. Oo, yung mga kababaihan na sagot doon sa Pogo, lifted na rin yung kanilang contempt charges. Actually, matagal na nilift yan pero yung ilan nakakulong pa rin sa Women's Correctional dahil nasampahan na sila ng kaso. Yung crush ni Congressman Dan Fernandez. Si Cassie Ong. Cassandra Ong. So kulong pa rin sila dahil may kasong iba. Grabe na sila kay sa crush. Grabe ka sa crush. Inamin ba niya? Pero ang ganda Lakay din, ang ganda nung final hearing ng Quadcom kagabi. Very emotional. Lalo na yung mga natalo na congressmen, Abante, Dan Fernandez, halos maiyak Lakay sa pagpapaalam nila na naging bahagi rin sila ng hearing nitong Quad Committee. Di ba nasa history na sila? Oo. Ayan. Okay, maraming salamat Manang Milky. Magandang umaga Lakay. Sister L, ako si Milky Reguna nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Sandali lang, Het. Ihabol pa natin isang report ni Val Gonzales. Ano ang report ni Val? Ang viral video ng karerahan ng 6 na mga bus ng GV Florida sa isang major highway Lakay. Karerahan ng bus? Yes. Baka kakaiba yan. Mga gusto nilang maging Fast and the Furious Lakay. Diyan sa isang major highway sa Northern Luzon. Wow. Iniimbestigahan na daw yan ng LTFRB. Detalye balita mo, RH5, Val Gonzales. Val. Sister El at Mayor, nakarating na sa tanggapan ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ito po sa Manor ng Hanep po. Oo. Umaharurot yan. Napaligdahan. Ang takot siguro ng mga pasahero niyan, ano? Oo. 6 lang na mga bus yan na Mayor. Ayun, no? GB Florida bus. Wala na sa linya, Ayun, grabe yung nasa gitnang... Nasa kabilang lane na, kung mag-overtake ng mga sasakyan. Ay, grabe to, Lakay. Mapapahama ka dito, Grabe lang yung mga to. Ay, talagang Sister L, lahat ng santo pag nakasakay ka dyan. Tatawagin mo talaga. Oo. Sa initial na report na natanggap ng LTFRB, nangyaring insidente sa kahabaan ng Diadi Cordon Road sa pagitan ng Nueva Vizcaya at lalawigan ng Isabela. Ayon kay LTFRB spokesperson Atty. Rialinton, kung pagbabasya ng post sa Facebook ng isang Carlo Carbonel, mistulang ginawang racetrack ang kalsada ng sinasabing 6 na bus na pagmamay-ari ng GB Florida. Isang araw pa lang, Sister El at Mayor, ang nakalilipas nang maipost ang insidente sa Facebook, pero mayroon na itong 7.6 million views ngayong umaga. Wow. Umaani ngayon. Umaani ng sangkaterbang negatibong mga reaksyon ng mga netizens ang post na ito na humihikayat sa LTFRB. Napatawan din ng suspensyon ng GB Florida bus gaya ng nangyari sa aksidente ng Solid North sa SCTEX noong Mayo 1. Dahil dito, sabi ng tagapagsalita ng LTFRB, iniimbestigan na nilang insidente at kung mapatunayang lihitimo ang viral video ay maglalabas sila ng desisyon ngayong araw. Pero mukhang lihitimo, Sister El at Mayor, dahil na
ng official statement ang Facebook page mismo ng GB Florida na humihingi ng paumanhin sa publiko doon sa nangyaring karirahan ng 6 nilang mga bus at anila at sasagawa na sila ng internal investigation dito sa incident ito. Sabi ni Atty. Arielinton, mukhang ngayong araw ay maglalabas sila ng desisyon dito sa kaya sinasagawa ng investigasyon laban dito sa Florida Bus kung papatawan ba nila ng show cause order yung 6 na mga bus maging yung operator ng GB Florida Bus. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. Okay nga, Rod. Grabe yun, ha. Buti walang nangyari aksidente, Sister El. Oo, lakay. Ang tindi nung nangyari na. At nakakatakot yung lakay kung ikaw ay nasa sasakyan ka tapos mahagip ka nun. Kasi parang pansin mo. Nasa kabilang lane na, sumasalubong na sa kabila. Yung pick up nga, walang ano eh. Oo, nilalampas-lampasan lang. Grabe naman yan. Abay, may nasakyan din ako nga ganyan nung araw. Estudyante pa ako, Sister El. Ayan. Abay, natakot yung ale. Ayan. Para. Sabi niya, lampas na ako. Bilis mo. Para. Tapos, sabi nung konduktor ang pilyarin, sabi niya, ay, pasensya na po, maingay yung stereo. Ay, alam mo lang yung may naalala ko. Kung yun naalala mo bang, hindi ko lang alam kung iisa sila ng bus company. Double check mo nga, Val, yung comedian lakay na si Tado, naalala mo, namatay yun dahil sa aksidente sa, sa aksidente sa bus ng Florida. Sa Mountain Province yun, Oo, Florida Transbus. Hindi ko alam, baka magkaiba. So, hindi ko naman po sinasabi na yun. Pero Florida din kasi yung pangalan nun lakay. Yun nahulog yata sa bangin? Yun yung na-aksidente lakay kung saan, di ba, marami yung namatay. Kasama yung driver yata yun, tsaka yung konduktor. Kung matagal na yun nangyari lakay, pero alam ko, Florida yung tatak ng bus company. Sige, pa-follow up natin kay... I-double check lang. Ayan, pa-follow up natin kay Valian. Pero batiin mo natin ng happy birthday. Si Attorney Rina Seco. Birthday pa rin ni Attorney Rina ngayon. Ayan. Happy birthday, Attorney. Si Angelito Labid at Bossing Ed Cordoba. At si Menardo Landicho Jr. ng Manila Broadcasting Company. Dami pala nagbo-birthday ngayon. Bayan. Oras, Sister L. It's 9:50. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Captain Wellier Elio at Mayor Ray Katakutan ay Mayor. Bumabati rin ng happy birthday kay In Heaven, kay Boss Danding Kuhuangco Jr. Ayan. Happy birthday din kay
June Payong Ayong. Ayan. Pakibati rin si June at Ana Payong Ayong ng Lodfica Corporation. Sila ay nakinig sa atin. At of course, si Ninong Michael is my guy. Hi, Ninong MG! Ayan, patapos na raw. Nasa 17th hole na raw siya. Seryoso, nag-golf siya ngayon, nag-golf pa Lakay. rin. Ayan, Kahit maulan. Ayan, dala-dala pa rin yung kanyang maliit na transistor sa kanyang bulsa. Ayan. Waterproof pala. Dr. Roel Aguila. Ayan, abay, sobrang naman kayo mag-react sa karerahan ng bus. Dito sa Commonwealth, gabi-gabi yan eh. Lalo pagkapag-arahin na sila. Dito nga may nag-comment, Lakay, sabi ni Bentong, sa Bicol ay may JB lines din noon na King of the Road. Talaga. Yung mga mahilig mag-race, Lakay. Ayan, mga pangarap lata niya maging car racers talaga sila. Sama sila sa Fast and Furious. Gusto nila maging F1. Ayan, F1 member. Good morning, Noble Greg Kayabyab. Ayan, at Noble Kiko Cruz. Ayan, abay, galing pala kayo ng pagudpod, ha? Ayan, at Benji Kahukom at Kuya nga Mark Maglasang, good morning. At si Bishop Ephraim Pahutagana. Lakay, batiin ko din ng happy birthday na nakikisuyo si Ninong ng Bayan, Sherwin Alfaro. Pabati daw ng happy 17th birthday si Pamela Rose Olenares. Siya ay birthday niya ngayon at nakikinig to, Lakay. Alam mo kung taga saan to? Taga saan? Taga Talim Island. Dyan sa Binangaw ng Rizal. Rizal, yes. Happy birthday. Ayan. Teka muna, bago ang report kasi 4 pa rin naka-standby. Ayan, abay kahapon pa sila naka-standby. Sandali lamang at may paalala si bossing chairman CEO Alatenco, ha? Pinapaalala sa mga enthusiast sa photography, amateur at professional na hanggang July 31 na lamang ang submission ng entries para sa PAGCOR Photography Contest. Ayan, na may temang Infrastructure for Economic Development. Ayan, bukas po ang kompetisyon sa lahat ng mga amateur at professional Filipino photographers na may edad 16 pataas. Ayon kay Chairman Alatenco, ang proyekto ito ay proyektong pang-infrastruktura gaya ng mga highways, tulay, seaports, airports at iba pang pag-unlad ng ating ekonomiya. Ayan, 8 grand winners ang pipiliin ng PAGCOR sa bawat kategorya at ang premyo ay limpak-limpak na salapi. Magkano bang premyo parang Eric Balcos, ha? Ayan, wala rito. Daming bayan. Report mula kay Grace Vera Sansano. Sino ba nandyan? Wala sa akin. Ito pala, Lakay. Ito Sige. na ang report ni Grace. CCTV footage at motorsiklong sinakyan ng suspect sa pamamaril naman sa isang punong barangay dyan sa Kalipahan sa Talavera, Nueva Ecija. Hawak na daw ng mga otoridad. Parang December pa ang Lakay, pero may Tagal mga ganito na no? Eleksyon. Mag-eleksyon sa December eh. Tama. Matutuloy ba? Tuloy. Alamin nga natin ang detalye mula kay RH25, Grace Sansano. Grace? Elaine Lacaideo, hawak na ngayon ng otoridad ang motorsiklo sakyan ng suspect sa pamamaril at pagpatay kay Kalipahan Barangay Chairman Joel Damasio. Ito ay 49 na taong na pinagbabaril kahapon ng umaga at katatapos lamang dumalo sa Brigada Eskwela sa kanilang barangay ang naturang barangay chairman ng pagbabarilin ng gunman sa bahagi ng National Highway sa naturang bayan. Batay nga sa CCTV footage, bumaba sa motorsiklo ang gunman at lumapit sa biktima habang kausap ng biktima ang nito sa gilid ng lansa. Nagtamo ang saka ng bala sa ulo at katawan nito habang ang kausap nitong si alias J ay nagtamo naman ng tama ng bala sa braso at taliliran. Naligtas na ngayon. Ayon kay Nueva Ecija Provincial Director Colonel Ferdinand Hermino, agad na binuo ang Special Investigation Task Group para sa masusing investigasyon. Sa ngayon, hawak na nga ng SITG Damasio ang pinabando ng motorsiklo na narecover malapit sa Karatig Barangay na tumutugma sa mga narecover na CCTV footage na nakunan sa kainga ng suspect. At nakipag-ugnayan na rin ito
sa LTO at gayon din sa Highway Patrol Group ang mga investigador at upang alamin kung ang kanino nga nakapangalan ang naturang motorsiklo. Bagmat 3 araw bago nga itong local at national election period ay naging mapayapa sa kabuuan ng Nueva Ecija at walang naitalang na anumang related incident. Pero ito ngang pangyayaring ito ay kanilang masusing iimbestigahan kung may politikong motibo o personal grudge. At sa ngayon, patuloy na nakikipag-ugnayan sa sinasabing sa Metro Manila na pag-alaman na nakapangalan ang pagmamarketing ng motorsiklo. Dito, ang susi para nga malaman kung sino ang nasa likod ng naturang pamamatlang. Una nang nagpapayat ang para sa hustisya maging ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Talavera. Kahapon, si Mayor J.R. sa kanyang mga kababayan. Okay nga, Rud. Nangyari ito para makahingi rin ng tulong sa mga residente. Yan ang ating update. Ito, si RH25, Grace Vera Sanzano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Muchas gracias, Gracia Vera Sanzano Benasa Diaz. Report mo lang kay Giselle. Mula naman dyan sa Central Luzon, punta natin ang report ni Giselle. Pilipinas, Amerika, pinagtibay pa ang trade at energy ties. Mas magkakaroon ba tayo ng walang patay-sinding kuryente? Dahil... Oo nga pala. Oy, good morning yung mga taga Sikihor. Abay, wala daw kuryente. Ayan, sira na ang negosyo, ang turismo doon. Talaga lakay. Yan sinasabi natin dito kay Secretary Lutilia. Wala na. Wala na siya doon. Ano ka ba? Ang bihira. Inilipat na lakay. Mahina rin yung gobernador nila sa Sikihor. Mabuti pa nung panahon ni na Governor Fuwa. Ayan. Yung mga fuwa dyan sa Sikihor, maayos ang kuryente at maayos ang kanilang makalsada. Kaya maganda rin sana lakay yung solar, Ayan, i-harvest natin yung matinding sikat ng araw. Pero eto na, report ni RH15, Giselle Ricafort. Giselle! Lakay, Sister El, pinagtibay pa nga ng Pilipinas at Amerika yung ugnayan sa enerhiya at kalakalan. Sa Philippine E20 Retail Fuel Workshop, kiniyak ni Herpin Rocher ng Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service ang kanilang patuloy na suporta para sa biofuel effort ng Pilipinas. Sa pamagitan daw yan ng technical cooperation at partnership kasabay ng pagdidiin sa papel ng Amerika bilang maaasahang supply ng ethanol. Dinaluhan yung workshop ng iba't ibang fuel industry stakeholder kung saan tinalakay ang technical preparation para sa pag-aalok ng E20 gasoline. Ang E20 gasoline, 20% bioethanol blend, isang bago at mas malinis na fuel option para sa mga consumers. Inorganisahan ng Department of Energy sa tulong ng US Grain Council nagkatuon yung nabanggit na event sa best practices sa retail infrastructure, vehicle compatibility, fuel technology at katatagan ng fuel o ng supply chain. Suporta ito sa inisyatiba ng tuwin mag-alok E20 bilang voluntary option, hindi lamang sa mga consumer kundi sa mga kumpanya ng langis. Sinabi ng DOE na layo nitong maibsan yung transportation at mapagusay pa yung seguridad sa enerhiya sa ilalim ng National Biofuel Program at ng Philippine Energy Plan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Mula kay Giselle, dumakate sa Manila. Sa Maynila naman, Ministry of Basic Higher and Technical Education ng BARM, pinaiimbestigahan daw yan ng Office of the President. Kung bakit, alamin natin sa report ni RH29, Boy Gonzales. Boy! Sister El, lakay dayo pinaimbestigahan sa tanggapan ng Pangulo ang Ministry of Basic Higher and Technical Education o MBHTE ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BAM dahil sa aligasyon ng manumalyang transaksyon. Ikagnayan naman ito sa pagpapalabas ng 1.7 billion pesos mula sa kaba ng BAM sa loob lamang ng isang araw para sa Learners Kit at Teachers Kit noong Marso 7, 2025. Ang naturang transaksyon hindi umano dumaan sa Finance Division Chief para sa review at lagda ng hepe, bakit na rin sa standard procedure. Ang MBHCE na pinumunuan ni Minister Muhammad Iqbal
ay may pinakamalaking budget na 36 na bilyong piso na halos 1/3 ng kabuang budget ng rehiyon. Inapusahan na rin umano ng pamangkin nito ng pakikialam gaya ng pagpapahinto ng training program na nakalaan sa mga guro noong 2022 dahil sa hindi umano makatwirang dahilan. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Dumagoso. Your business is our business. At sa ating balitang negosyo, Metrobank President Chito Sobrepeña bumaba sa pwesto matapos ang 3 dekada. Ang balitang negosyo mula kay Miss Sofia Gan. Sofia? Matapos ang 30 taong panunungkulan, bumaba na sa pwesto si Aniceto Chito Sobrepeña bilang pinuno ng Metrobank Foundation. Papalitan siya ni Philip Francisco Boyet D na nagsilbing Chief of Staff ni dating Vice President Leni Robredo at opisyal na hahalili sa July 16. Si Sobrepeña ay nahalal bilang unang Executive Director ng Metrobank noong 1995 at nanatili sa posisyon sa loob ng 11 years bago naging presidente mula 2006 hanggang 2025. Bibitawan rin ni Sobrepeña ang kanyang responsibilidad bilang Executive Director ng GT Foundation, ngunit mananatiling trustee ng naturang foundation at consultant ng Metrobank. Mananatili rin itong Vice Chair ng Manila Doctors Hospital at Chair ng Manila Titana Colleges. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 55 pesos at 81 centavos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Sofia Gans. Oy, congrats kay Senator Loren Legarda. Siya pala ang nanalo sa bidding. Ay, hola ka. Auction ng Malolos Constitution noong 1899 pa. Yes, oo. Grabe. Magano yan lakay 2.something million 2.6 million. Ayan. Kasi yun daw palang kanyang lolo sa singit. Grabe na. Lolo sa talampakan. Bayan man tama yun? Nakaperma doon. Sa 1899 na Constitution na pinirman sa Malolos, Bulacan. Wow. 1899, di kaya malutong na yung yung papel, baka mamaya nun lakay, konting mo lang, maglalagas na siya, no? Baka pag tanggal mo ganun. Crispy na siya. Baka pag buklat mo, matanggal yung pahina. Pero yung tagal na nun lakay, na-preserve, no? 1899, At ayan na ka ba natin palatuntunang damdaming bayan? Ako po si Deo Macalma. Ito naman po si Sister L. Elaine Apit. Shout out kay Sir Aman Tosino na hinahanap daw ako kahapon. Ayan. Stay safe everyone. God bless po. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binaohan. Bye-bye. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified.